Hindi lang nandito yung design ng marriage, nandito rin yung design ng buhay. Na kung pag-aaralan nyo lang ang kanyang kaisipan, maintindihan ninyo kung ano yung mga nangyayari sa buhay nyo ngayon, whether good or bad. Kaya lang, hindi kasama, ito, surprising ito sa inyo, baka hindi nyo alam. Hindi kasama sa plano ng Diyos na ikaw ay mag-suffer. Hindi kasama sa plano ng Diyos na ikaw ay maghirap para testingin ka. No. Iba yung test na ginagawa niya. The moment you align yourself to the plan of God. Kung alam mo yun, naintindihan mo yung natural order of life, hindi ka magsasuffer. Yun nga sinasabi ng mga philosopher eh. That even Galileo Galilei said, all things and human beings are subject to natural law. At tayo ay may obligasyon lamang sumunod. Wala tayong karapatang kumontra ayon sa ating feeling, background, etc. Wala tayong right to oppose or give our opinion to a certain product na gawa na. So in marriage, although naririnig nyo to, siguro, sabi sa marriage, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Naririnig nyo, siguro, pero the next question is, pinapractice mo ba? Ina-apply mo ba? And there's a reason why, bakit sinabi ng Diyos, do not be harsh to the woman. Scientifically proven, they are created to be emotional. Anything they say comes from the feelings. Kaya nga they are lost kapag ang husband na napangasawa has no vision, hindi visionary, walang pangarap. They are lost. And when you are lost, maraming pwede mangyari. Kaya importante sa mag-asawa, pumasok ka sa marriage, ikaw ay maraming pangarap, maraming goal. Para alam nila kung saan sila pupunta. Saan ba pupunta ang pagsasama natin? Ba't pa tayo nagpakasal? Diba? Hindi lang basta bumuo ng pamilya at magparami ng anak. Hindi ng purpose. 10 years na pagsasama, matagal din yun. 20 years na pagsasama, 30 years, matagal din yun. And darating ang point na may inip ka kung ang buhay niyo umiikot lang sa food, sex, and love. Work, food, sex, love. Ikot lang ng ikot yan. At ang shape na nabubuo ay bilog. And circle is a shape that has no direction. Ano sabi ni Einstein? Only a life shared with others is a life worth living. Only a life shared with others is a life worth living. So tutuklasin niyo ang purpose ninyo dalawa. At ang purpose na yan ay usually in the form of business. Where people will pay you kahit saan kayo pumunta. Once you discovered your fruit, people will come to you. Kahit saan kayo tumira. Kahit sa bundok kayo tumira. When you are specializing with something, hahanapin kayo. Kahit saan kayo tumira. And people will pay you. Kaya nga the very first commandment to the male and the female, before nila pitasin ang prutas, ang sabi sa male and the female, be fruitful. Maging mabunga muna. Bago magparami, bago nyo i-multiply ang sarili ninyo. Kaya, tingnan nyo, every time Jesus speaks, He talks about the natural resources as example. So, paano maging fruitful, Father? Find your purpose in life. Find your seed. It's there, actually. Nakatanim na. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 27, they are yours for food. I have given you every seed-bearing plant on the face of the whole earth. Akala natin, mga animals lang ang binigyan ng seed. Pati mga halaman, hindi. Pati human being may seed. And that can be in the form of idea, strategy, formula, menu, recipe, etc. Kaya imbes na manood ka ng mga walang kwentang telenovela that talks about legal wife, etc. Lason yun sa isip. Lason. Ang katawan natin ay dinesign lamang to receive good things. To see good things. Okay? Now, another design of the marriage, sabi, yung love and respect, susundan ko ha. Do not be harsh to your wives. Love your wives, nauna yung love. Sa mga lalaki, akala nila, pag sinabing, mahal kita, hanggang doon lang. Are you satisfied with that? Love kita, pinirmahan ko marriage contract. Are you all satisfied with that? Di naman, di ba? There's more than that. Para mas madali, mahalin ng babae,
Ito pinakamabisang paraan. Isipin nyo, siya ay iyong baby. Ano natin i-treat ang baby? Ano ang demands ng baby? Bawal paiyakin, bawal gutumin, lagi pinoprotektahan, iniingatan sa lahat ng oras. O, pag alam ng lahat ng lalaki yan, ay naku, walang iyak na babae. Pinapampered siya palagi. Iniingatan siya palagi. At alam niyo kung kailan lang magagawa ng mga lalaki yan? Kapag tapos na ang kanyang pagmamahal sa sarili. Overflowing na siya ng love. Yun na yung fruitful version niya. Because you cannot give what you do not have. Kaya pag sinabihan mo yung asawa mo, you're my half. Maling-mali po yun. You're my half. Eh paano pag nawala yan ng ilang oras? O di hindi ka na mapakali kasi kalahati ka lang. Eh kung pumasok ka sa relasyon, buong-buo ka pa. Punong-puno ka ng love. Eh di lahat ng attention mo nasa kanya. Lahat ng love, care, attention mabibigay mo sa kanya. Because you had completed loving yourself. Diba? And when you completed loving yourself, there's discipline. You will not make any decisions that will hurt you or hurt others. Tama? Diba? Disiplinado ka na eh. Alam mo na yung pagka ginawa ko to, ay naku, madidiscourage lang ang aking pangarap. Kapag sumama ako sa mga barkada kung walang ginawa kundi mag-good time, ay madidiscourage lang ang aking pangarap. Kaya pinipili rin ang kaibigan if you really want to grow. Like that tree. Diba? Pinipili. So don't be harsh. Love your wife. Baby mo yan. Anong biblical reference? Kinuha ang babae sa tadyang ng lalaki. Sa lalaki, kinuha sa lupa. Eh bakit hindi kinuha yung babae sa lupa? Pwede naman niya gawin yon. Pero hindi niya ginawa. Kinuha niya sa tadyang. Ano ibig sabihin? Lumabas siya sa katawan mo. Dinesisyonan mo yan. She is also your baby. Every woman is a man's baby. Dr. Miles Monroe, i-search nyo. Every woman is a man's baby. Oh. Kaya pag hindi naramdaman ng babae, yung love, care, protection sa husband, na dating binibigay ng tatay, ang problema ang babae. Magmamalfunction ang produkto. Bakit? Hindi sinusunod ang design. Okay? Punta mo tayo sa lalaki. Be fruitful, maging visionary ka, because ginusto ng Diyos, kapag ikaw nag-asawa, nilagay lang ng Diyos ang lalaki doon sa garden, hindi niya hinayaan magpakalat-kalat. Because garden means order. Order in Hebrew. Kaya, pag nandun ka sa orderly place, yun ang gusto ng Diyos eh, doon niya nilagay lalaki. Pag nandun ka, susunod ka sa standards ng Diyos. Hindi ka na entitled sa iyong kagustuhan. Susunod ka lang talaga. Wala kang choice. Yung freedom mo to decide, freedom to choose, galing yan sa Greek people. Greek civilization. But when you deal with God, you have no chance to negotiate. Your role is to please Him. Please ang Diyos. By loving your wife so much. Kaya mas madaling gampanan. If you have completed, you're being fruitful. Okay? What else? Sa babae, respect and submit yourselves to your husband. Pati ano yan, malaking debate yan. So, father, ha? Respect and submit. To submit. Lahat ba nang sasabihin ng husband ko, susunod lang ako ng sunod? Ay, hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Actually, kinukonsulta nga kayo eh. Kaya yung consultation na ginagawa nyo sa asawa nyo, pinag-iisa nyo yun. Your view and their view. Later on, susumpatan ka ba niyan? Hindi, because you are involved in the decision making. Diba? Hindi mo mararamdaman later on, may asawa ba ako? Kasi hindi naman ako nakukonsulta dito. Diba? So, respeto, yung pagsunod sa asawang kinonsulta ka. Ha? Tindihan po. What else? Yung respeto naman. Para mas madaling yung respeto sa husband, isipin nyo po ito. Isipin nyo na tatay nyo siya. Tatay nyo yung asawa nyo. Kasi ang tatay, hindi pwede sagot-sagutin. Di ba no? Ang tatay, hindi pwede binabastos. Ang tatay, hindi pwedeng ini-ignore.
Ang tatay, hindi pwedeng sinasabihan, tatay, mas marami akong kinikita sa'yo, diyan ka lang, manahimik ka. Eh, ang instruction nga ng Diyos, honor thy father and thy mother, so thy days would be long in the land. Hindi subject sa condition mo. Wala kang choice kundi i-honor ang tatay mo kahit na gano'n siya kasama, kahit na gano'n siya irresponsible sa'yo. I-honor. Because yun yung pangakong may mahabang buhay. Para hindi ka mahirapang irespeto siya, isipin mo siya ay tatay mo. Magmamanifest yan after 20, 30, 40 years. Mas gusto mo siyang tawagin daddy. Magmamanifest yan. Because it's in your genes. Ganun talaga ang design ng marriage. Because yung responsibility ng tatay mo ay napunta sa kanya. Kaya merong handover. Okay? So these are very, very basic. The only secret to enjoy marriage is to apply. Put them into practice. Kahit na galit ka daw, irespeto mo pa rin siya. Hindi pwede makapagsagutan sa husband. Huwag mo sabihin na mas marunong ka. Huwag mo palabasing tanga yung husband mo. Ha? These are very basic eh. Nalilito kayo siguro dahil sa equality. O tama, may equality. Nung hindi pa sila nag-aasawa. That happened in Genesis chapter 1. Pareho niyan sa sabihin ng Diyos. Male and female, have dominion over the fish of the sea, fowls of the air, etc. Parehong may power. Parehong pwedeng maging successful kahit single, kahit di mag-asawa. Yayaman. Pag piniling maging single, pa nag-asawa, mas maraming benefits na dodoble ang yaman. Because pareho naguhulog sa basket, family basket. Pero magiging struggling ang marriage hanggat hindi iniiwan ang mga bisyo. Tinatalikuran na lahat ng bisyo. Ano ba yung bisyo? Nagpapasaya sa sarili. Alak, sugal, babae, sigarilyo. Lahat yan. You want to satisfy yourself? That's why you're still doing it. But it has to stop when you enter marriage. Kaya yun ang sinasabi ng Article 1 ng Family Code. Batas na ito, ha? Special contract, not subject to our stipulations. Ano stipulations? Your terms and conditions. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo later, pinakasalan mo akong maldita, magtiis ka. Bawal na po yun. Ano ba yung pagmamaldita? Eh di gusto mo lagi panalo ka sa diskusyon sa husband mo. Walang husband na matutuwa sa babaeng maldita. Di ba, no, Jay? Bawal na eh. Di ba? Part ng respeto eh. Oh. Chapter 2, nag-asawa silang dalawa. O, sabi ng Diyos sa babae, ito ang epekto ng pag-asawa mo. 4 na bagay. Genesis chapter 3, verse 19. First, in pain you will bring forth children. Nahirapan ka sa panganak. Lagi may check-up. Babudgetan mo. Di ba? Hindi sila matutuwa magbayad ng check-up. Sagot mo yun. Ikaw nagsimula ng marriage eh. Nananahimik sila eh. Oh. Pangalawa, I will increase your pain in childbirth. Connected yung dalawang yan. Pangatlo, your desire will always be to your husband. Lagi mong nanaisin ang husband mo sa tabi mo, lagi mong hahanapin. Kaya issue sa kanila yung pag hindi nila alam kung nasan kayo. Pag hindi kayo nag-update ng pusa. Issue sa babae yun. Oh, dami na lang iniisip. Subukan mo hindi ka mag-update ng one whole day. Oh, dami nang iniisip yung mga yan. Because they want a daily assurance na mahal mo sila, inaalagaan mo sila. They need that. Hindi yan subject sa conditions mo. Okay? Nasasabihin mong, hindi naman niya rin ako nire-respeto sir eh. Walang gano'n, hindi ka na entitled dun. Ha? Just follow what the law says about marriage. Just follow what the author said about marriage. About his product. Para ma-enjoy mo at magtagal kayo. Okay? So, iiwan na lahat ng bisyo because hindi siya makakatulong sa marriage. You will never grow old together pag dala-dala mo pa rin ang iyong mga bisyo sa buhay, sa katawan. They will never be happy about it. Okay po? Paminsan-minsan po, papanood niyo ako sa TV5, sa Gandang Umaga Kapatid, at sa Julius and Tintin Babaw, para sa Pamilyang Pilipino, at sa Billionaire News Channel, at sa EKMJS nyo na yan. Pag meron pong trending na usapin tungkol sa relasyon, ay favorite po nila ako. Kaya, huwag niyong kakalimutan yung mga sinabi ko sa inyo dito. Ha? Put them into practice. And I want to congratulate the both of you.
Mahalin mo siya na parang baby. Irespeto mo siya na parang tatay mo. Ha? Clear? May enjoy niyo pagsasama niyo, for sure. Ganun po yan. So, congratulations again. Jay and Alex. Maraming po salamat sa pakikinig. We will now proceed to the marriage